Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga hipokritong mag-amang Duterte, galit sila sa ayudang akap ng mga kongresista, pero ito namimigay ng ayuda sa kanilang baluarte. Di ba isang kahipokritohan itong ginagawa nila? Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil noong nakaraan lang na araw nagbigay ng mensahe itong si Digong pati na rin itong si Sara, hingil dito sa ayuda ng mga kongresista. Na ito daw ay galing sa nakaw sa kaban ng bayan, at dapat lang natanggapin ito ng ating mga mamayan dahil hindi naman daw utang na loob ng mga tao sa mga politiko ang ibinibigay na ayuda sa kanila. Anyway, ito mga kabunyog, panoorin po natin itong mga sinabi ni Digong at Sara tungkol sa ayuda, at ipapamukha ko dito na ganun din pala sila. Padala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. Akap, AIX, MAIP, tupad, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda, nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. Meron silang kota-kota sa pamimigay ng ayuda. So yan yung sinasabi ko, yan yung proof ko, nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. Yan ang pag-usapan natin kasi yan ang nakikita kong problema. Mapag-usapan nga minsan itong style ng gobyerno. If they want something outside of hindi madala ng o kulang o hindi madala ng Congress o kulang yung flow ng sentiments, yung tawag nila ng popular will ng tao, ang nangyayari most of the time ang ginagamit na is not convincing people on the merit. Itong may problema sa ating bayan, o we try to solve it, hindi na by mga representative natin sa Congress. Shortcut na yan. Ginagamit nila pera. Ayuda. Pinaparaan sa ayuda. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May, Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Walang taong magagawa ng lalo na yung mga mayaman. Yang binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. Pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. Yung iba naman, kagaya ng Kongreso ngayon, parang nauubos talaga ang pera ng Pilipinas. Parang tubig gastos nila. Uncontrolled use of money. Basta halos imprinta na lang, baski wala na value. Ano kasi natin, ang peso is, ang valuation niyan is gaano kalaki ang negosyo mo. Kung kagaya ng negosyo mo sa store, yung pera mo na papel, piso, 5 pesos or something. Kung dito ka sa mataas, 10 pesos, 50, 100. Kung dito ka naman sa taas, tag 1,000. Ganun yan. Ganun ang ekonomiya.
Kung nandito ng ekonomiya natin, yan lang may ibigay natin. Kasi kung baski na bigyan kayo ng sobra-sobrang pera, yung pera mabibili ninyo, mauubos yan. Kung ganon kakapal, kasi ganon kamahal, yung binibili mo, tama-tama lang sa bibilihin mo. Kasi nagkataas yung presyo eh. Yung huwag ninyo sabihin na ang pera nakalamang. Hindi, nagtabla yan. Ganun palagi yan. Hindi pwede yung Carne Norte, bababa lang, tapos tataas yung pera mo na mabibili. Ang Carne Norte, habol yan pati sardinas. Ganun ang laro dyan. Kaya kunin mo yung pera, gastusin ninyo, huwag kayong mahiya, huwag kayong tao na mag-guilty. Hindi karapat-dapat, pera ninyo yan. Walang tao dito sa Pilipinas na gago nagbibigay ng pera sa sarili. Pera, ayuda, huwag ninyong, huwag kayong magkaroutang na loob. Pera ninyo yan. Nilalaro lang tayo. Tanggapin ninyo yan, pera ninyo. Sabihin ninyo, dagdagan pa ninyo. Kasi yung pagod namin pagka-Pilipino, kulang ito. Ika'y nagtatrabaho, liburer ka, nagkukontribute ka sa ekonomiya ng Davao, mga building, someday yung ginamasa mo ng simento, maging building yan. You improve the economy kasi yung mga building yan may mga kwarto-kwarto. So marami magpasok ng kailangan ng mga kwarto-kwarto, negosyo. Magtayo sila ng mga building ito, kailangan nila ng mga... Ganun ang ano niyan. Ibig sabihin, walang libre dito sa buhay na ito. Pinaghirapan mo yan. Inyo yan. Tanggapin ninyo, inyo yan. Huwag kayong magpasalamat. Yan ang mensahe ko para sa Pilipino. Sa mga kaigsunan akong Pilipino, mga kapatid ko, sa lahat na, sa buong bayan ng Pilipinas, Pasko ngayon, somehow, as your former president and a leader of the community, I have to give my yearly marinig man lang ninyo yung ano ko sa what's in my heart. Ang ano ko lang isa na sana maawa ang Diyos at yung ekonomiya natin ay hindi bababa, medyo umaakyat for us to have. Ang kapal talaga ng mga mukha, kontra ng kontra sa ayuda. Ganon din pala sila, ito Sara at Digong, ipaliwanag ninyo itong ginagawa ninyo sa Davao. Kahit na sinabi ninyo na tradisyon na ninyo itong pamimigay ng ayuda sa Davao. Pero ang tanong sa inyo ba yung perang ginagamit nyo sa inyong pang-ayuda? Parang bumalik lang ang tanong sa inyong mag-ama. Di ba pera yan ng taong bayan? At ginagamit ninyo itong paayuda dahil sa tatakbong mayor itong si Digong sa bayan ng Davao. So parang ginagamit na ito sa pangpolitikang agenda, di ba? So ano ang pinagkaiba nito sa binibintang ninyo sa mga kongresista? Anyway, ito pakinggan po natin itong balita. Sa Davao City, namahagi ng tulong ang pamilya Duterte sa kanilang ancestral house. Present sa event ang mag-amang sina Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa 11:11 kaninang umaga nang dumating si Vice President Sara Duterte sa ancestral house ng kanilang pamilya dito sa Taal Street, Central Park Subdivision sa Davao City. Ito ay para personal na makisaya at mamahagi ng tulong sa mga Davaoenyo na taon-taon na raw nilang ginagawa. Madaling araw pa lang kanina, mahaba na ang pila ng mga tao sa gilid ng kalsada. Umabot pa ng halos 3 kilometro ang pila. Ang iba sa kanila, kahapon pangaraw nagpunta rito at dito na rin sinalubong ang Pasko. Hindi lang puro mga taga Davao City ang nandito, kundi pati ang ilang karatig probinsya gaya ng Davao del Sur. Kaya maaga ring sinimulan ang pamimigay ng regalo. Nakatanggap ang mga tao ng food packs na may lamang bigas, mga dilata, pera at gift certificate. Ayon nga sa Davao City Police,
Higit 50,000 tao ang pumarito rito. Bantay sarado naman ang otoridad ang lugar para maiwasan ang aberya. Ruth, pasado alauna naman ngayong hapon nang dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte para rin makisaya sa nasabing aktibidad. Ruth? Brel, nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na ma-interview si VP Sara o kaya si dating Pangulo? Ruth, tama ka nga dyan, no? During the event ay na may speech ito nga si Vice President Sara Duterte ngayong Kapaskuhan. At ang mensahe niya ay happiness, love, peace, and good health. At katatapos lang, Ruth, ng programa, maikling programa dito sa kanilang ancestral house at nagbigay ng isang pahayag or ambush interview. Ito nga si Vice President Sara Duterte at isa sa kanyang mga sinabi ay nakahanda na daw ang kanyang legal team para sa susunod na taon sa mga kasong ibinabato sa kanya at pati na rin ang impeachment case. At kinumpirma nga ni Vice President Sara Duterte na isa sa kanyang mga abogado sa kanyang mga kaso ay ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ruth, sa ngayon ay nandito ang mag-amang Duterte sa kanilang ancestral house kumakain. Sabay-sabay silang kumakain kasama ang kanyang mga staff dito sa loob. At ang sabi nga ng itong mag-amang Duterte ay nakahanda sila talaga sa impeachment or mga kaso laban sa kay Vice President Sara Duterte. Ruth? Yan mga kabunyog, na panood po natin itong balitang pamimigay ng ayuda at cash gift ng mga Duterte sa Davao, na kung saan dito tatakbong pagka-mayor itong si Digong Duterte laban sa mga Nograles. Sa tingin po ninyo mga kabunyog, hindi ba ito pang ayuda? Ginagamit sa pangpolitika? Di ba walang pinagkaiba sa pang-ayudang akap ng mga kongresista? Kaya wag kang magmalinis, Digong, dahil ganun din naman kayo eh. Mabuti kung pera ninyo yan. Ang kaso hindi, tama nga naman, ibalik ang sa taong bayan at huwag magkaroon ng utang na loob sa politikong nagbigay nito sa inyo. Lalo na sa inyong mga Duterte. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.